Abandonado na ang bitak-bitak na gusali ng Laguna University sa Santa Cruz. Delikado raw yan. Libo ang apektado at ngayon hugas kamay ang mga opisyal. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Idineklarang hindi ligtas gamitin ang 4 na palapag na gusali ng Laguna University sa Santa Cruz, Laguna. 5 buwan nang abandonado ang estrukturang may 32 silid-aralan. Tad-tad na rin ito ng mga bitak. Kasi isipin mo, nagsiswing, walang earthquake. At yung mga crack niya, hindi vertical eh. Paputol yung mga poste. Talagang delikado. Inilipat na sa kalapit na gusali ang halos 1,500 estudyanteng dating gumagamit ng gusali. Yung lumabas yung ang engineering, stop using it, parang ang hirap na problema noon, no? Yan ang pinaka-main building and all of a sudden ay biglang hindi mo pwedeng gamitin. Nakipag-ugnayan ang provincial government sa kontratista matapos ang paunang investigasyon nito. At ayon kay Provincial Administrator Jerry Pilayo, wala raw alam sa proyekto ang kumpanya. Sinulatan ko. Pagka-receive ng letter ko, tinawagan niya ako. Galit na galit. Yung contractor, hindi niya alam na ginamit ang pangalan. Wala siyang paintulot na gamitin yung lisensya niya. So, peking lisensya yung ginamit ng contractor na ito? Pinake ang pirma niya. Sa mga dokumentong nakuha ng News 5, nagsimula ang proyekto noong December 2012 sa ilalim ng nooy gobernador na si George E.R. Ejercito. Dapat ay natapos ito noong December 2013 pero inabot na ito ng August 2017 sa ilalim ng administrasyon ni nooy Governor Ramil Hernandez. Kaya mula sa 68.6 million pesos, lumobo sa 70.2 million pesos ang gasto sa gusali. Giit ni Ejercito, wala siyang pananagutan. Bagamat totoong sa termino niya nagsimula ang proyekto, pero sa pamumuno na raw ni Hernandez ang aktwal na pagpapatupad ng komplisyon nito. Patunay nga raw dyan ang pangalan ni Hernandez na nakatatak sa gusali. Ipinatupad lang niya ang natitirang bahagi ng proyekto. Very clear. Yung finishing ng building sa akin, but yung structural ng building sa dating administrasyon na pinalitan ko. Bakit ko nung pinabayaran? Of course, in-honor ko yung contract ng previous administration. And based doon sa report na ginawa ng engineering nung nakaraang administration at yung report nung nakaraang administration, lahat yun ay kumpleto. Palaisipan pa sa ngayon kung sino ang totoong kontratista ng depektibong gusali. Magkaiba ang bersyon ng dalawang dating gobernador. Si Ejercito, si Hernandez ang tinuturo. Si Hernandez naman, si Ejercito ang sinisisi. Sa huli, ang tanong, sino ang tunay na may pananagutan? Nagbabalita mula sa frontline. Gio Robles, News 5. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.